Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Ito naman pag-usapan naman natin. Um, Itong sinasabi nila na si Bato de la Rosa is under protective custody because of the Senate Resolution number 44 at magugulat po kayo sino pong signatory ng Resolution number 44. What do you think? Sino po sa dalawang Senate President na yan ang salarin dyan sa protective custody Senate Resolution number 44? Yan nasa ilalim ng protective custody. Sabi ho ng dating Senate President na binansagang boy tulog pero nang magising, Diyos ko, halos magmakaawa si Bongo nang i-interpolate nito during the pandemic. Naalala nyo yon? Hirap na hirap si Bongo magpaliwanag kasi inupuan niya yung proposed bill coming from the House of Representatives na dapat sana i-sponsor ng kanyang Committee on Health. Siya yung chairperson, inupuan niya ng 11 months. Tapos binibintang niya kay Drilon, nadidelay daw buhay ng tao nakataya. Ilan na kayang namatay mula ng upuan niya ng 11 months? Diba? Ngayon, ito ang sinabi niya, in law, there is no such thing as protective custody. Usually, yun po ay binibigay po yung kasi sa mga witnesses, sabi niya, or people involved in a crime to protect their welfare while under the custody of authorities. In short, the Witness Protection Program. Okay? Yun po yung nasa batas. Hindi itong inimbento nila. Di ba? Hindi yung inimbento nila. Oh. Okay, bye-bye po. Kung hindi ko po kayo napapansin, hindi po talaga ako namamansin kasi meron po akong inihandang mga topic. Okay? Ngayon, hindi po ako yung vlogger na nakadepende lang sa inyong mga comments tapos magre-react. Hindi po ako ganun. Mga matatalino lang po gumagawa nun. Pasensya na po kayo. Now, going back, question nga po yan itong teacher si Barry. Alam nyo, malupit ito Marami ng polisiya ng gobyerno ang kino-question nito at may mga panalo na rin ito. High school teacher yan si Barry. Ang galing yung gumagawa ng mga pleadings nito. I'm sure merong abogado nasa likod nito. Magaling gumawa ng pleading. Dahil hindi ho biro ang mapansin ka o magpapansin sa Korte Suprema. Now, ito ho yun, Adopted Resolution number 44. Okay? Filipino Protection from Extraordinary Rendition. Ito ang hinihingi noon ni Apollo Kibuloy na gawin ng gobyerno natin. Kaso, hindi naman po ginawa. Hindi binigay sa kanya yan ni na SP Chis Escudero. Pero rito ho kay Soto, ginawa niya yan. Ito si Soto. Asan na yun? Si Soto yan Hindi ko na, kahit kalkalin niya, si Soto yung nakapirma dyan. Ngayon, saan ba? Okay, Senate Resolution number 44. Ang nakalagay po rito tignan nyo. Papakita ko sa inyo kung paano hindi naging unconstitutional ito. Bagkus contrary pa sa Constitution natin. Ang nakalagay dyan, whereas the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So, yun daw pong yung principles daw po ng international law bahagi, kinikilala ng Pilipinas bilang bahagi ng ating mga batas. Yan. Sabi rito, excuse me, noong 2025 daw nag-issue ng warrant ng ICC. Yan. And under daw po ng Article 59 paragraph 2 ng Rome Statute, na yung arestadong tao ay dapat daw pong dalhin sa competent judicial authority ng custodial state which is ng Pilipinas. Actually, yung custodial state po dyan, yan po ay ang member state. Okay? So meron itong 50-50 na issue kasi kapag inavail mo na dalhin ng isang arestado sa ilalim ng warrant ng ICC sa custodial state, ibig sabihin sa mga local courts natin, ibig sabihin kinikilala nila ang jurisdiction ng ICC. 'Di ba? Pero kung sinasabi nilang I don't recognize ICC jurisdiction, we're no longer part, hindi po nila ito maa-avail because that is inconsistent to their claim. Kaya yung nangyari kay Duterte,
nadiretso na siya sa dahig kasi hindi niya kinikilala yan. Sabi nga ni General Torre, ino-offer nila na dalhin siya sa korte. Ang sinasabi nila ay, huwag na nating pag-usapan ang ICC kasi hindi na tayo member. Ano kasunod? De yung 9851. Pero tignan natin etong constitution natin. Kung totoo ba yung sinasabi, yes, totoo po. Yung sinasabi under ng Article 2 ng 1987 Constitution Section 2, sabi rito, the Philippines, etong orange, adopts the generally accepted principle of international law as part of the law of the land. Kabilang po dyan yung Rome Statute or yung ICC. Hindi na nga po tayo member. Oo, hindi na po tayo member. Totoo po yun. Now, balikan natin to muna. Sabi rito sa Section 7, Section 17 of Republic Act 9851 grants the authority to either surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties, and the executive has opted for surrender notwithstanding the absence of an applicable treaty. Sinasabi rito nila dito sa protective custody na to, sa kanilang resolution na to, pinili daw ng ating gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte. Sa kabila na wala naman daw pong treaty kasi hindi na po tayo member, hindi po natin kailangang makipag-treaty sa ICC because ang treaty, this is an act of state to state. Ika nga state to state transaction. Ganon. Ito naman pong sa atin dyan, sa membership natin sa Rome Statute, ang kaakibat naman po niyan ay pakikipagtulungan. Kaya nga surrender, cooperation ang katapat niyan. Puntahan natin yung batas para madaling intindihin. Ito yan. Section 17. Okay? Ito yung sinasabi rito. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities, katulad ng DOJ, may dispense with the investigation. Maaari na raw pong magpaubaya sa investigasyon or prosecution pag yung kaso. Sa mga kaso na pinarurusahan ng batas na to, yung IHL, International Humanitarian Law. Ano yon? Katulad ng crimes against humanity, yung mga kaso na na hinahawakan din ng ICC. So sabi rito, kung meron daw po na isinasagawa na investigasyon o nililitis na ang isang akusadong Pilipino, kung dito naman sa Pilipinas, tumakas, nagtatago rito. Hindi na raw po natin kailangang mag-investigate pa. Magpaubaya na lang, maaari daw po tayong magpaubaya na lang kasi may gumagawa na. And then, ang sabi rito, if another court or international tribunal is already conducting the investigation, undertaking the prosecution of such crime, instead the authorities may surrender or extradite. Ano ho ibig sabihin ng or? Ang ibig sabihin po ng or, magkahiwalay, option. Hindi po yan katumbas ng salitang end. Okay? Or ang maliwanag na nasa batas. Ang sabi rito, maaaring isuko. Paano isinasagawa yung pagsuko? 'Di ba? Tapos meron pa rito, or extradite. Paano i-extradite? Anong ibig sabihin ng extradite? Ito po yung paglipat ng isang tao na akusado patungo ron sa requesting state. Ang sabi rito, pursuant accused persons in the Philippines to the appropriate international court
Okay? Or to another state pursuant to applicable extradition laws. Paano po ba ito basahin para hindi kayo malito? Puntahan nyo to. The authorities may surrender, punta ka rito sa walang kulay, persons in the Philippines to the appropriate international court. Okay? Kasi may ordin siya katulad nito. So ngayon, punta naman tayo sa extradition or extradite suspected accused to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So sa ICC ba nire-require pa yung treaties? Hindi. Kasi nagkaroon na rin naman tayo dyan. Nag-member na nga tayo sa kanila, kumalas lang tayo Kinalas lang tayo ni Digong, self-serving, kasi siya yung iniimbestigahan. Anong dapat sundin daw po bukod dun sa treaties? Kasi yung extradition laws natin, di ba? Nire-require doon na merong treaties. Anong isang bang nilalaman doon? Kailangan yung akusasyon sa kanya na krimen, krimen din sa kanilang bansa. O yung akusasyon doon na krimen laban sa Pilipino o dayuhang nandito, krimen doon sa kanila, krimen din sa atin. Then pwede po nating ipag-ibigay sa kanila sa pamamagitan ng proseso ng extradition. Pero dito po sa International Tribunal, which is the ICC, surrender lang po. Wala pong nakalagay na or pursuant to the applicable surrender laws and treaties. Alahong ganong nakalagay. Hindi ho ba? Kasi nga cooperation ang gagawin mo dyan, pakikipagtulungan. Katulad yung Kisaldi ko, wala tayong treaty, di ba? With the Czech Republic. Ano ho nangyari? Ang atin lang papel doon, hinihimok lang natin sila ng cooperation. Ibigay nyo na lang sa amin yan, arbor na lang namin. Kasi wala tayong treaty, hindi nila naibigay ng Czech Republic. In-insist nila, then nag-apply siya ng asylum. So we have to, protect him. Yung ganon. Asylum seeker siya. Tsaka meron siyang valid document na question lang, na ipresenta na yung kanyang dokumento, maaari yung kanyang Portuguese passport na lumilitaw, he's a European. 'Di ba? Ganon po 'yun. Okay? Hindi nyo kailangan maging abogado Matuto lang kayo umintindi ng English. And again, this is very, very basic. Ngayon, ito ho yung sinasabi ko. Ito pa ha. Wait. Ngayon, ba't ko sinasabi na yun pong protective custody, ito po ay unconstitutional. Noon pong tayo ay pumirma sa Rome Statute at yung 2000, panahon si Erap yun. 11 years later, ni-ratify yan nila PBBM, ng mga senador natin. At naging ganap tayong member November 1, 2011. Bago po yung mga petsa na yan, nakasulat na ito sa Article 27. Irrelevance of official capacity. Sabi rito, the statute shall apply equally to all persons. Ibig sabihin, yung jurisdiction na ito, applicable sa lahat ng tao. Sabi, regardless daw po kung ano yung kanyang posisyon, ano yung kanyang official capacity. Maging kung ikaw man daw po ay head of the state or president, miyembro ka ng gobyerno, ng parlamento, kung ikaw ay mambabatas, like in the case of Bato, o kaya naman ay kongresista, mga mambabatas. Sabi, shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this statute. Nor shall it in of itself constitute a ground for reduction of sentence. Anong ibig sabihin? Kung ang Presidente Bongbong Marcos ay meron po itong absolute immunity for 6 years, pag siya po ay naging subject ng ICC, which is very, very impossible to happen, kasi nga po, under doon sa Article 127 ng Rome Statute, pinananatili nila yung kanilang jurisdiction sa atin hanggang doon lamang po sa panahon na tayo ay naging opisyal na
na kumalas na sa kanila mula nung naging miyembro tayo, which is November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Yun pong mga panahon na yon, kung may iniimbestigahan na sila, doon po ay nananatili nananatili po yung kanilang jurisdiction. Kahit daw po tayo ay kumalas na. Yun ang nakalagay sa Article 127. Okay? Kaya po, walang bisa yan. At lalo't kinikilala ng ating Constitution, ina-adapt natin, ang sinasabi, the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So wala pong kidnapping na nangyari kay Digong. Wala na lang pong jurisdiction ng ICC mag-investigate dun po sa mga nangyari na mga insidente makalampas po ang March 16, 2019. Beyond that, wala na ho sila dyan. Hanggang dun lang sila sa nasimulan nila na investigasyon. Yung 2017 cases pa na isampa ni Trillanes sa ICC. Sana naintindihan ito kahit masakit sa loob. Ganun talaga, sabi ng Biblia, seek the truth and the truth shall set you free. From what? From innocence. Diba? Balikan natin ulit. Sabi rito whereas Section 17 of RA 9851 grants the authority to either surrender or extradite suspected or accused person to the appropriate blah blah blah. Okay? And then, whereas Filipinos who have not been formally charged, blah blah blah, hindi pa naman raw kasi formal na nakakasuhan, putrakis yan, tandaan natin, mali, misleading ito Kasi hindi kinakailangan formally charged dito sa Pilipinas yung mga inaaresto ng ICC. Bakit? Kasi pag formally charged dito yung mga yan, wala na pong pakialam ang ICC. Under the principle of complementarity. Ang tanong, ano ba yung complementarity? Pinapakita natin na may kakayanan tayo na maglitis, mag-handle ng mga kaso. Genuinely. Yun ang requirements. Yung problema, maski sa Marcos administration, hindi yan nakita ng ICC. Panahon ni Digong, sinubukan nilang utuin ng ICC. Pina-halt muna nila yung investigation. Okay, pinagbigyan. Nag-investigate sila rito. Sinubmit nila sa ICC later on 200 mahigit na mga kaso. Ang sabi ng ICC, hindi to pwedeng pagbigyan kasi 6 hanggang 7,000 yung mga kaso ng EJK under ng war on drugs. Paano pa yung libo-libo pa nung EJK niya? Noong 2011 nung mayor siya hanggang ngayon, paano yun? Sabi. Inuuto nyo kami kasi dapat kung 6 o 7,000 ang mga namatay, dapat ganun karami rin ang mga folders na isubmit nyo, ganun karami ang investigation nyo. Wala talaga, di ba? Ini-erase yung mga record. Biruin nyo, nabutas ang ulo sa bala, ang nakalagay pneumonia, paano nila mapapaniwala ang ICC doon? Ngayon, pag upo ni PBBM, para protektahan si Duterte, inulit nila yan. Ganun uli, same submission. The same decision din ang binigay ng ICC. Bingo. Di ba? Ngayon, sabi pa rito, whereas one person denied due process, one too many. Thus, the state and all its institutions must ensure that all persons... Ano yan? Teka. Okay, sabi rito, guaranteed extra... Yan. Thus, the state and all its institutions must ensure daw na protektahan, sought to be extradited, yung mga hinihiling na ma-extradite, katulad ni Kibuloy, di ba may request ng US na ma-extradite, or surrendered by the Philippines. Okay? Surrendered, isusuko, operasyon lang. Will be guaranteed reasonable time and opportunity to seek redress from the courts and avail of any legal remedies available to them. Alam niyo, pag sinasabing avail of any legal remedies, sinasabi po dito
ito pong ating international humanitarian law ay depektibo. Di ba? Kaya hahanapan ng butas. Malaking katarantaduhan. Ito ho mismo yung resolution nito. Hindi naman ito batas ng Pilipinas. Nagne-negate sa diwa ng international humanitarian law. Oh, di ba? Ayan ho, oh. Adopted. Tito Soto, March 17, 2026. Kinarma ka tuloy ngayon. Na-kick out ka kasi hindi ka marunong manindigan. Diba? Nagpadala ka sa mga DDS diyan sa Senado. O, din na nangyari. O, trinaydor ka ni Lenlen, ni Loren Sinta. Diba? Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo na yan po ay unconstitutional. Mabuti ngayon, question yan ni Barry. Ngayon, dun ho sa mga nagsasabi, again, yung mga nagsasabi na hindi na tayo member, walang jurisdiction sa atin ng ICC, I challenge everyone to read GR number 238875. Pangilinan, si Kiko versus Cayetano noong 2021. March 17, 2019. Sabi rito ha, Philippines obliged to cooperate with the ICC despite withdrawal. Ito yung binanggit ko kanina. Ito, sinabi ng Korte Suprema yan. Sa kabila daw po ng pagkalas natin, hindi pa rin po tayo nakakalaya sa obligasyon natin. Ayan, even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Whatever process was already initiated before the ICC oblige the state party to cooperate. Ibig sabihin, kahit na tayo ay nagpasabi ng kakalas, kasi yun ang ginawa ni Duterte noon, hindi raw po tayo nakakaalpas sa obligasyon natin na makipag-cooperate sa anumang criminal proceedings na ginagawa na ng ICC. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of war on drugs is not nullified or negated here. The Philippines remain covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019, sabi ng Korte Suprema. Ilan po sa Korte Suprema ang nagdesisyon? Mga appointed po ni Tatay Digong, Diyos ko po. Sus Mariano Caindo, 15-0. Noong 2021, ilan na po ba ang mga appointed ni dating Pangulong Duterte na mga taga Supreme Court? Isinampal sa kanyang katotohanan. Okay? Kinatigan ng Korte Suprema noon ang Article 127 ng Rome Statute. Ang ano lang doon, punto, may jurisdiction sila, tinatawag na residual jurisdiction, kasi nga, wala na tayo rito sa kanila, hindi na tayo member. Nung nagme-member tayo sa kanila, kondisyon yon na kung sakali na umalis kayo, mananatili ang jurisdiction namin mula sa mga panahong naging member kayo hanggang sa kumalas na kayo. Provided, ang validity ay dun sa mga iniimbestigahan na bago maging official yung pag-alis ninyo. Noong time na yun, meron tayo 2017 kasong sinampan ni Trillanes. Kaya nga desisyon ng Korte ng ICC dyan. May yung mga kasong yan is already under the consideration of the court, capital C, referring to the ICC. Di ba? Okay? Hello? Kaya invalid po yan. That is unconstitutional. Yang kanilang resolution number 44 na pinangunahan pa nito actually may pakananan si Cayetano Yan yung may pa-sense pa siyang pinagsasasabi. Okay, eto uli, pakinggan nyo. Those two require siya po ay UP College of Law Dean. Siya ho ay si Attorney Gwen Grecia de Vera. Okay? State
a state act and a state cooperation with international organizations, which is why there is some mention of Interpol. But if you look at the IHL law, there's a provision there which refers to a surrender. So that is a possible option. From my perspective, however, because I teach constitutional law, particularly the Bill of Rights, unfortunately, despite a diligent search, there really isn't any process at the moment which allows our courts to intervene in order to either receive and validate an arrest from the ICC. Okay. So the provision that you cited under our Bill of Rights refers to the requirement of a search warrant or a warrant of arrest coming from our own From a local court. from our own courts. Okay. So I think one theory Okay, yung binabanggit kasi ron na nasa constitution natin na nagre-require daw ng warrant of arrest coming from a local court. Ito po yung binabanggit na sa Bill of Rights yan, Article 3 yata, 3. Ang sinasabi ro, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Yun po yun. Pero, hindi po nangangahulugan, pati yung ICC, kailangang ikuha mo ng local warrant of arrest. Kasi bakit ba nagkakaroon ng warrant of arrest? 'Di ba? May kasong basehan na lokal. Wala namang kaso si Bato rito eh. Oh. 'Di ba? So paano mai-enforce yung ICC warrant of arrest? Hindi na tayo member. Ito yung sagot doon. that's being pieced together is that so long as it is through Interpol and we have Okay. obligations in relation to Interpol, then that is something that then the warrant is something that can be served here. Okay? Sabi niya, sa pagsasaliksiko, despite diligent search, apparently daw wala raw pong mekanismo na nagbibigay pahintulot sa local courts natin. No. Na kung saan sinasabi doon sa local court na sinasabi doon na yung local courts daw dapat i-check nito kung valid ba yung issuance ng warrant of arrest. Wala po tayong ganong mekanismo. Bakit po? Kasi nga kinikilala ng constitution natin ang principles of international law, including yung ICC na yan. Oh. Okay. All right.